Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong quick question na sasagutin, no? Dahil uwian na naman, meron nag-comment dun sa YouTube natin at saka nagme-message po sa Facebook natin. Etong video na to mga kapitbahay, ito para to dun sa mga kapitbahay natin na mga baguhan pa lang sa pagdating sa network or pagdating sa setup, pagdating sa infrastructure, no? Ang tinatanong po niya sa akin, eto, nag-comment siya dito sa YouTube ko. Etong YouTube ko na to, ito yung parang nagsisetup ako ng isang desktop or office ng isa naming officer. Nagtanong po siya sa akin, bakit daw dalawa yung connection ko, which is dalawa yung port na ginamit ko or dalawang UTP cable ang ginamit ko dito sa setup ko. Ang tinatanong po niya sa akin, sir, bakit daw dalawa yung connection? Hindi ba pwedeng na pagsamahin na lang yung IP phone at saka yung computer? So yan po yung tinatanong niya. Okay, so let's go. I-explain natin sa kanya or i-share ko sa inyo or sa kanya yung konting kaalaman bakit nga ba dalawa yung ginagamit ko na port. Okay, so let's go. Pag-usapan natin bakit dalawa. Right? Okay, so ayan, dito sa setup na sinasabi ni sir na bakit daw hindi natin pwedeng pagsamahin or bakit daw kailangan na dalawa ang port na ginagamit doon sa setup ko, which is iba yung port ng telepono, iba yung port ng PC. Okay, bakit daw hindi ba pwedeng pagsamahin na? Okay, so itong scenario mga kapitbahay, which is pwede mong i-jumper from IP phone to PC ang isang connection, which is iisang port lang sila, iisang connection lang sila from sa area na yun papunta sa switch. Pwede po yung ganong connection kapag ang scenario is konting users lang, like for example isang small business company ka lang, which is meron kang mga users na 20, 30 ganun, or konti lang yung mga network device mo nakakonect sa switch mo, is or which is wala kang mga bigger files na tinatransfer sa network, which is browsing lang, send email, and then copy paste ng mga konting files or copy paste ng mga files from PC to share, mga ganito ganyan. Pwede po yun, yung ganong setup. Wala pong hindi pwede na ganong setup. Pwede jumper to jumper, which is kahit nga from switch, main switch, like for example from core switch papunta dun sa isang area, pwede ka maglagay ng isang switch. Yan. Kapag kumare doon sa area maraming PC, isang switch lang pwede na. Lalo na kapag unmanaged yung switch mo. Pwede po yun, jumper. Pero kapag yung scenario which is maramihang employee na, which is umaabot ng 100, katulad dito sa amin, umaabot kami ng 100 plus na empleyado, maraming malalaking files na tinatransfer, maraming connection, which is may CCTV, lalo na itong PC na to na kung saan siya nag-comment. Itong PC na to, PC to ng isang supervisor na nag-access ng CCTV, which is tingnan mo naman kung gaano kadami yung CCTV na yan. Ina-access niya yan kasi minomonitor niya yung warehouse at saka yung ibang view. Kaya napakalaking traffic ang dumadaan dun sa network na yon. Kaya kailangan namin paghiwalayin yung voice at saka yung data at saka yung CCTV, which is yung VLAN namin is hiwa-hiwalay, which is sa ibang department, like for example sa mga malalaking company, every department iba-iba VLAN po nun. Kasi ano nga ba ang purpose ng VLAN or bakit nagbi-VLAN tayo sa isang malalaking company? Okay, unang-una doon for security, and then pangalawa is for traffic congestion at saka smooth flow ng traffic. Kasi alam naman natin kapag hindi tayo nakabilan, say for example kumari sa isang company thousands of people ka or thousands of users or kahit 300 users o 500 users, no? For example, ako, yung PC ko na to, ang gagawin ko doon sa user number 400, magbibigay ako sa kanya ng 1 gig na files, which is ika-copy paste or i-share ko. So isi-send ko sa kanya. So, kapag naka-unmanage ka or hindi ka nakabilan, yung traffic, isi-send ko sa kanya, siyempre, parang yung, kuwari, ito yung traffic, dadaan. Lahat ng area or lahat ng port, dadaanan niya muna. Kasi, hindi niya alam kung wala siyang tamang direction, which is wala siyang tamang way para ituro kung sino yung hahanapin niya. Parang, ay, punta ako dito, punta ako doon, titingnan ko kung sino, ay, ikaw pala yun. So, lahat ng port, dinaanan niya. Yun yung pinaka-the best sample, sana naintindihan nyo, di ba? So, magkikreate siya ng
mas maraming traffic kasi syempre lahat ng port kailangan niyang puntahan. Unlike na kapag nakabilan ka, which is parang may sarili sang daanan. Kumari, magsisend ako ng file, oy, hindi ako dadaan na dyan, dito ako dadaan kasi nakabilan ako eh. So, may segregate po siya. Kaya, iwas traffic, iwas congestion. Okay? So, yan yung pinaka-simpleng example, no? Napaka-basic na sample. Pwedeng jumper, telepono to PC kapag maliliit lang or simple network lang. Pero pag mga malakihang network, malakihang users o maraming services na tumatakbo or thousands of people, kailangan mo talaga magbilan para iwas congestion, security, and then smooth yung flow ng traffic kasi hindi magkagulo-gulo. Alright? So, sana naintindihan nyo, no? Ano ba yung pinaka-sample niyan? Parang ano yan eh. Parang LRT. Kumari, yung LRT1, dito lang palagi yung daan niya kasi nakabilan siya. O yung LRT2, dito lang palagi. Hindi sila pwedeng magsalubong. Eh, paano kunyari, hindi yan nakabilan, hindi nagbanggaan na sila. Parang ganun. Tama ba? Basta ganun. Yun. Basta, kapag dating sa mga simple network lang, like pambahay, pang maliliit na office, pwede po yung mga jumper. Pero pag maramihan or thousands, 300 or mas mataas pa na users, kailangan mo magbilan kasi iwas congestion, iwas traffic, iwas gulo-gulo ng network at saka iwas congestion, no? Security ang pinaka-importante doon. Kasi like for example, per department, iba-ibang tao. Siyempre, kailangan may security, kailangan itong bilan na to, sila lang ang magkakakitaan doon. Dito sa bilan na to, siyempre sila lang dapat ang magkakakitaan doon. At saka kunyari, may IP phone kayo or may voice kayo or gumagamit kayo ng telephone system, nagko-call outside kayo, kapag hindi ka nakabilan, masyadong sensitive si voice pagdating sa latency. Kasi kapag high latency, may possible na magiging choppy ang calls mo. Like for example, dito sa amin, 300 users. Every users may telepono. O kung hindi ka nakabilan, ano mangyayari? Siyempre, mapaprioritize yung mga PC kasi mas malalakas sila kumain ng bandwidth or traffic. So, si telepono, magiging choppy siya. Okay? Like for example, itong PC ko, nag-transfer ako ng 5 gig papunta doon sa isang PC. Naka-jumper ako sa telepono. So, may possible na maapektuhan yung connection ng telepono ko kapag hindi siya nakabilan or naka-jumper yung PC ko dito. Alright? Kasi, kunwari, yung telepono ko is hindi naman 2 gigabit yung port niya. So, kapag nag-transfer ako ng 1 gig o 5 gig, mako-congest yung connection ng telepono papunta sa server, papunta sa PBX. So, magiging choppy ang calls ko kapag may tumawag. Alright? So, yan yung pinaka-the best kapag nakabilan ka, no? So, dun po sa tropa nating IT na nag-comment na bakit hindi mo na lang pagsamahin, hindi ba pwede yun? Pwede po yun, no? So, depende po yun sa setup or depende sa scenario. Alright? Sana may natutunan naman kayo ngayon kahit maliit lang, no? Konting kaalaman lang, no? Kaya, ayun. So, dyan po sa mga tropa nating IT na baguhan, sana may naintindihan kayo. Kung mayroon kayong hindi naintindihan, comment down below or PM po ako para magawa natin yan ng panibagong explanation, no? Sana may naintindihan kayo. Kung hindi nyo familiar or kung gusto nyo matuto pa ng ibang about network, kahit mga basic lang, browse lang po nyo yung channel ko. I'm sure kahit 1% lang may matututunan po kayo doon. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. Don't forget to hit that subscribe, like, and share. And comment din para, siyempre, kung may katanungan kayo para masagot natin. Para maituro natin ng konti sa inyo or ma-share natin yung knowledge natin sa inyo ng konti para makatulong naman. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. It lang, no? Konting kaalaman lang, no? Kaya, ayun, so dyan po sa mga tropa nating IT na baguhan, sana may naintindihan kayo. Kung mayroon kayong hindi naintindihan, comment down below or PM po ako para magawa natin yan ng panibagong explanation, no? Sana may naintindihan kayo. Kung hindi nyo familiar or kung gusto nyo matuto pa ng ibang about network, kahit mga basic lang, browse lang po nyo yung channel ko. I'm sure kahit 1% lang may matututunan po kayo doon. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. Don't forget to hit that subscribe, like, and share. And comment din para, siyempre, kung may katanungan kayo para masagot natin. Para maituro natin ng konti sa inyo or ma-share natin yung knowledge natin sa inyo ng konti para makatulong naman. Alright, so maraming salamat. God bless and peace.